Pamamaraang Xuantian, nakamit ko na ang ikasyam na antas, ngunit wala pang ganap na kasiguraduhan upang tapusin ang kampo ng prinsipe. Kailangan ko pang mag-ipon ng lakas. Sino yan? Mahal na prinsipe, handa na po ang bulwagan at ang bride po ay narito na. Yumuko sa langit at lupa. Yumuko sa mga magulang. Ang mag-asawa ay magyuko sa isa't isa. Iangat na ng bridegroom ang belo. Ipakita mo naman sa amin ang iyong bride. Mahal ko, ang iyong asawa ay nagbibigay pugay sa iyo. Hindi ikaw ang gusto kong pakasalan. Mahal na prinsipe? Mahal na prinsipe? Hindi ba't sinabi mong pakakasalan mo ako? Bakit ang ate ko ang pinakasalan mo? Sa loob ng 2 taon ay tinulungan kita. Ye Chiwan, manahimik ka. Nangahas kang guluhin ang araw ng kasal ko. Kalad ka rin siya palabas at parusahan ng matindi. Mahal na prinsipe, hindi niyo po pwedeng gawin ito sa akin. Mahal na prinsipe. Iaalis na siya rito. Hinto. Tigil. Mahal na prinsipe. Sobrang uminom si Chiwan at hindi sinasadyang nakapasok sa tirahan ng aking nakakatandang kapatid. Patawad po. Kung gayon, kailangan mong bantayan ang iyong magiging asawa. Huwag kang matakot. Mahal ko, uuwi na tayo. Ikalawang prinsipe, maraming salamat po sa nangyari kaninang umaga. Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi mo pa ako tinatanggap, hindi kita gagalawin. Ikaw ang asawa ko. At simula ngayon, walang sinumang pwedeng mang-api sa'yo. Magpahinga ka na? Prinsipe, bakit mo ako niloko? Ipinakasal mo ako kay pangalawang prinsipe. Kahit mahina ang katawan ni Lujinan, malakas ang kanyang impluensya sa palasyo. Chiwan, handa ka bang tulungan ako na bantayan ang bawat galaw niya? Pero ako, Masyadong malupit si Lujinan. Kung hindi mo ako tutulungan, nais mo bang makita na matalo niya ako at mawala ako sa mundong ito? hindi, ayaw kong mawala ang mahal na prinsipe. Tutulungan ko po ang prinsipe. Pangako, tutulungan kita. Huwag kang mag-alala. Sa sandaling umakyat ako sa trono, gagawin kitang reyna. Kizan, alam kong hindi mo ako lolokohin. Diba? Bakit mo po ako pinatawag, ate? Ye Chiwan, napakatapang mo. Ang lakas ng loob mong akitin ang prinsipe. Hindi po totoo iyan. Walang hiya ka, kasal ka na kay pangalawang prinsipe. Pero hindi ka pa rin marunong rumespeto. Talagang ipinapahiya mo ang buong pamilya ng general. Ngayong araw, ako ang gagawa ng paraan para kay ama, para turuan ka ng leksyon.
Ye Chiwan, mula noong bata pa tayo, hinulaan na ni gurong pang-estado na itinakda akong maging ina ng bansa. Habang ikaw, mula nang isilang ka ay minalas na ang sarili mong ina. Para ka lang isang aso dito sa mansion, kaya wala kang karapatang makipagkumpetensya sa akin. Ayos ka lang ba? Poprotektahan na kita simula ngayon. Kizan. Kizan. Pangalawang prinsipe. Masyadong mapang-api ang mga nasa palasyo ng Crown Prince at naglakas loob pa kayong saktan ang aking asawa. Isumbong ko man ito sa ating amang hari at tiyak na paparusahan kayo ng mabigat ayon sa batas. Pangalawang prinsipe, nagbibiruan lang kaming magkapatid. Anong nangyayari rito? Mahal na Crown Prince, si Chiwan ay asawa ko na ngayon. Kaya kung sino man ang maglakas loob na manakit sa kanya, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko sila ng 100 beses. Hindi ko akalain na maliban sa Crown Prince, ay may iba pang tao na magiging ganito kabait sa akin. Gamitin mo. Gamitin mo itong gamot para mas mabilis gumaling ang iyong sugat. Hindi na kita guguluhin sa iyong pagpapahinga. Aalis na muna ako. Napakabait ng pangalawang prinsipe. Totoo bang gagawa siya ng masama laban kay Kijen? Nakawin mo ang mga sulat sa pagitan ni Lujinan at ng mga opisyal at ibigay mo agad sa akin. Ikalawang prinsipe. Pinapunta ako ni Kizen para hanapin si Lujin An. Ngunit ang mga sulat para sa mga opisyal, saan kaya niya kaya iyon itinago? Ikalawang prinsipe, nakita ko pong napapagod na kayo sa pagbabasa, kaya ipinaghanda ko po kayo ng tsaang pampagising ng inyong diwa. Asawa ko, napakabuti mo sa akin. May kailangan pa po akong gawin, kaya hindi ko na po gagambalain ang inyong pagbabasa. Ang mga ito ay mga karaniwang sulat lang sa pamilya. Walang kwenta ang mga ito. Pero hinalughog ko na ang buong silid-aklatan, at yun lang talaga ang... Nag-iingat pa rin siya sa iyo. Pero may naisip akong magandang paraan.
para mapatunayan mong tapat ka at ganap siyang magtiwala sa iyo. Sa susunod na araw, magpapanggap akong salarin para tapusin si Lujinan. Kapag hindi na kaya ni Lujinan, lumitaw ka para harangan ang huling atake sa kanya. Kailangan ko ba talagang gawin ito? Chiwan, bakit parang ang tamlay mo? Masyado pong mainit ang panahon, kaya masama ang pakiramdam ko. Mahal na ikalawang prinsipe, bumalik na po tayo. Sige, Lujinan, hindi ka na makakatakas ngayon. Chiwan, tumakbo ka? Mahal na ikalawang prinsipe, bakit mo ginawa ito? Buti na lang. Buti na lang at walang nangyaring masama sa aking Chiwan. Mahal na ikalawang prinsipe, ikalawang prinsipe? Mahal na ikalawang prinsipe, gumising ka po. Chiwan, Mahal na prinsipe, anong ginagawa niyo rito? napaibig ka na ba kay Lujinan? Wala po, ako ay... Chiwan, pakiusap. Huwag kang padadala sa mga salita ni Lujinan. Ako lang ang tanging tao na tunay na nagmamahal sa iyo. Naintindihan mo ba? Alam ni Chiwan? Mahal na prinsipe, ano po ang ipinakain niyo sa akin? Malalaman mo rin pagdating ng tamang panahon. Chiwan, Ikalawang prinsipe, sa wakas ay gising ka na. Chiwan, huwag kang magpapadala sa panlilinlang ni Lujinan. Bakit ang nakikita kong ikalawang prinsipe? Ay hindi naman pala tulad ng sinasabi ng prinsipe na isang malupit na tao. Sa halip ay mukha siyang mabuting ginoo. Ikalawang prinsipe? Bakit po kayo ganito kabait sa akin? ikaw ang aking asawa? Kung hindi ako magiging mabuti sa iyo, kanino pa ako magiging mabait? Asawa? Chiwan, ako ang iyong asawa. Kung may nararamdaman kang kahit anong bigat, huwag kang mag-atubiling sabihin ito sa akin. Mahal na prinsipe, mayroon po akong mahalagang ibabalita sa inyo. Sige, magsalita ka lang. Hindi siya isang espiya. Nakaipon na si Grand Preceptor Sia ng ebidensya laban sa Crown Prince na maaari nating gamitin sa palasyo upang tuligsain siya sa harap ng lahat. Bukod pa rito, ayon sa ating espiya, ang Crown Prince mismo ang nag-utos ng pag-atake. Inasahan ko na iyan. Mukhang kailangang maisagawa ang ating plano sa lalong madaling panahon. Chiwan, bumalik ka muna doon at magpahinga. May balak na masama ang pangalawang prinsipe sa Crown Prince. Kapag sinabi ko ito sa Crown Prince, maaaring malagay sa panganib ang pangalawang prinsipe. Pero kapag hindi ko sinabi sa kanya, ang Crown Prince naman ang mapapahamak. Ano ba ang dapat kong gawin? Naniniwala po ba talaga kayo, mahal na prinsipe, na makakakuha ng mahalagang impormasyon si Ye Chiwan? Huwag kang mag-alala. Baliw na baliw sa pagmamahal sa akin si Ye Chiwan. Gagawin niya ang lahat ng paraan para tulungan ako. Kapag nagtagumpay na tayo, gagawin niyo ba talaga siyang reyna? Hindi nararapat sa akin ang isang taong may mababang uri. Niloloko,
at pinapaikot ko lang siya para pagtrabahuhan ako. Isang hamak na tao, paano mo naisip na mapapantayan mo ako? Dahil ako lamang ang tanging nagmamahal sa iyo. Niloloko ko lang naman siya. At ginagamit ko lang siya para sa aking mga plano. Kasinungalingan lang pala ang lahat. Hindi niya talaga ako mahal. Ginagamit lang niya ako. Napakawalang isip ko. Bakit ako may dugo sa bibig? Ito na ba ang... Chiwan, nandiyan ka na pala. Bakit hindi ka bumati sa akin? Ikaw ba ang naglagay ng lason sa akin? Natatakot ako na baka hindi ka sumunod, kaya kusa kitang nilagyan ng sumpa ng lason. Lalabas ang lason na ito tuwing ika-10 ng buwan, ngunit hanggat maayos kang naguulat ng bawat galaw ni Lujinan, bibigyan kita ng panlaban sa lason sa tamang oras para hindi ka mapahamak. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Natatakot lang ako na baka maakit ka ng iba. Ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Mahal na prinsipe, narinig ko ang lahat. Hindi mo na kailangan pang magsinungaling sa akin. Chiwan, ang mga salitang iyon ay para lamang patahimikin si Lord Minister. Anong klaseng tao ba ako? Hindi mo ba alam? Ayos ka lang ba? Simula ngayon, ako na ang magpoprotekta sa iyo. Isang hamak na tao, paano mo naisip na mapapantayan mo ako? Niloloko ko lang naman siya. At ginagamit ko lang siya para sa aking mga plano. Kung anong klaseng tao ang prinsipe, ay hindi nakita ni Chiwan noon, pero ngayon ay alam na ni Chiwan. Isa kang madayang tao na gagawin ang lahat makuha lamang ang korona. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa akin? Asawa kita, kaya simula ngayon, wala nang pwedeng mang-api sa iyo. Mula sa araw na ito, hindi na ako gagawa ng kahit ano para sa iyo. At isusumbong ko pa ang lahat ng masasamang gawain mo sa ikalawang prinsipe. Ikalawang prinsipe. Ilang araw pa lang ang nakakalipas, pero kumakampi na ang puso mo kay Lujinan. Gusto mo bang parusahan kita ngayon din? Kahit na mawala pa ako, hinding-hindi ko tatraydurin ang ikalawang prinsipe. Chiwan? Chiwan? Nasaan ka? Ikalawang prinsipe, narito ako. Mukhang nahulog na rin ang loob ni Lujinan sa iyo. Mag-isa lang siyang pumunta rito para hanapin ka. Chiwan, tingnan mo ang paligid. Napakalayo nito sa kabihasnan. Mahina ang katawan ni Lujinan. Kapag tinapos ko siya rito ngayon at ibintang ang lahat sa iyo, sa tingin mo ba, maniniwala ang buong palasyo? Huwag! Nagmamakaawa ako, pakawalan mo siya. Chiwan? Chiwan, huwag kang matakot. Narito na ako. Huwag kang lalapit. Dahil mukhang mahal na mahal niyo ang isa't isa, nagbago na ang isip ko. Ayaw ko na maging espiya ka. Ang gusto ko ay pakasalan ka bilang asawa ko. Pangalawang prinsipe, hindi iyan ang iniisip niyo. Chiwan, ngayong nalaman na ng pangalawa kong kapatid, hindi na natin kailangang magkunwari pa. Kapatid, nahulog ang loob ng iyong asawa sa akin sa unang pagkikita pa lang. Kaya pakiusap, hiwalayan mo na siya at ibigay mo ang kanyang laya. Hindi totoo yan. Huwag kang maniniwala sa mga sinasabi niya. Sana ay pareho ang ating nararamdaman upang hindi mabigo ang ating pag-iibigan. Iyan ang mga katagang sinabi mo sa akin kanina. Nakalimutan mo na ba? Naglakas loob ka bang saktan ako? Kung muli mo pang tatangkain ang asawa ko, tiyak na magsusumbong ako sa mahal na hari upang tulungan akong ayusin ang lahat.
Ikalawang prinsipe, ako. Saan ka pa niya hinalikan? Hinawakan ka ba niya? Pinilit lang niya akong halikan. Mahal na prinsipe, magtiwala po kayo sa akin. Lahat ng sinabi ni prinsipe ay puro kasinungalingan. Dati ko siyang nagustuhan, pero ngayon, hindi ko na siya gusto. Ikaw lang ang tanging nasa puso ko. Anong sinabi mo? Maaari mo bang ulitin iyon? Dito sa puso ko, ay ikaw lang. Totoo ba iyan? Talaga bang nagugustuhan mo na ako? Mahal na prinsipe, isa akong espiya na ipinadala ni prinsipe. Alam ko. Mula ng unang araw na kinasal ka sa pamilyang ito, alam ko na ang lahat. Magkapatid kami ni Ate Jinro sa isang sinapupunan. Ngunit dahil sa aksidente ng ipanganak ako ni inay, siya ay wala na, kaya kinasusuklaman ako ni itay, at hinayaan niya ang iba na saktan ako. Pagkatapos, ang mahal na prinsipe, ang tanging nagparamdam sa akin ng pagmamahal, upang tulungan ang mahal na prinsipe, ako ay, Chiwan, hindi mo ito kasalanan. Hindi ko akalain na mayroon kang ganito kadilim na nakaraan. Simula ngayon, nandito na ako. Ako na ang magbabantay sa iyo. mahal na pangalawang prinsipe. Mahal, magtabi na tayo sa pagtulog. Napakaganda ng aking binibini at kay Daling mahalin. Napakaganda talaga ng asawa ko. Hindi ito sapat kung ikukumpara sa iyo, mahal ko, kahit sa kaliit-liitang bahagi. Ang mga buto ng pulang munggo ay tumutubo sa timog at ang kanilang mga sanga ay namumukadkad sa tagsibol. Sana ipitasin mo ang mga ito, dahil ito, ang simbolo ng pangungulila. Chiwan, pangako mo sa akin na kahit anong mangyari sa hinaharap, hinding-hindi mo ako kakalimutan. Si? Sasamahan kita hanggang sa pagtanda, at hindi tayo kailanman maghihiwalay. Kagalang-galang Nali, anong meron? Tungkol po ito sa bagay na ipinag-utos niyo, mahal na prinsipe. Magsalita ka. Mahal na prinsipe, nandito po sa loob ang mga ebidensya laban sa Crown Prince ukol sa kaniyang mga lihim na transaksyon at ang ginawa niyang pagpapahirap sa mga tapat na lingkod. Nandito po sa loob ang mga dokumento tungkol sa Prinsipe Corona, ang tungkol sa mga iligal na transaksyon at ang pagpapahirap sa mga tapat na opisyal. Sa tulong ng mga ebidensyang ito, tiyak na mapapabagsak natin ang prinsipe.
Siya, napakagaling. Kapag naayos ko na ang lahat ng ebidensya, ihaharap ko na agad ito sa aming hari. Masyadong matalino at mapanuri ang Prinsipe Corona. Ikalawang prinsipe, kaya mo ba talaga siyang labanan? Naging abala ang asawa ko nitong mga nakaraang araw sa pag-aayos ng mga ebidensya laban kay Prinsipe. Pero bakit tila hindi ako mapakali? Pakiramdam ko ay may masamang mangyayari. Chiwan. Nagtipon si Lu Jinan ng napakaraming ebidensya para pabagsakin ako. Hindi mo man lang ba sasabihin sa akin? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niyo, mahal na Prinsipe. Paano niya nalaman? Sinusubukan lang ba niya akong pasukuin? Chiwan, talaga bang iniisip mong ikaw lang ang espiyang inilagay ko sa loob ng palasyo ng pangalawang prinsipe? Tungkol naman sa plano ni Lu Jinan, alam na alam ko ang bawat detalye. Imposible. Napakaingat ng plano ng asawa ko. Asawa mo? Mawawala na si Lu Jinan sa mundo. Chiwan, hindi ba't mahal mo ako? Hinahayaan kitang bumalik sa tabi ko. Walang mangyayaring masama sa kanya. Hindi ka naniniwala? Kung ganoon ay bumalik ka at tingnan mo mismo. Paano nangyari ito? Konsorte ng ikalawang prinsipe, ang pangalawang prinsipe ay sangkot sa pagtataksil sa bayan at ipinakulong na siya ng hari sa madilim na piitan. Ang pangalawang prinsipe. Paanong mangyayaring magtaksil siya sa bayan? Kanina lang, biglang nagpadala ng mga tao ang hari para halughugin ang residensya ng pangalawang prinsipe at nakakuha sila ng isang maharlikang kasuotan ng hari. Ang pangalawang prinsipe ay agad na dinakip at kinuha. Hinanap ko ang kay prinsipe na mga ebidensya ng suhol pero nawala na ang mga ito. Kahit gaano pa tayo nag-ingat, hindi pa rin tayo nakapaghanda laban sa isang espiya. Lukizen, nasaan ka? Lumabas ka. Gusto mo ba talagang tapusin ang buhay ng pangalawang prinsipe? Kapatid mo pa naman siya. Kung hindi ko ito gagawin, ako ang mawawala sa mundong ito. Dahil sa dalawang taong pagsisilbi mo sa akin, makipaghiwalay ka sa kanya. Bumalik ka sa piling ko at pag-iisipan kong hayaan siyang mabuhay. Ano sa tingin mo? Sino pa kaya ang makakaligtas sa ikalawang prinsipe? Konsorte ng ikalawang prinsipe, ipinatatawag po kayo ni Crown Princess. Ang usapan niyo ng mahal na prinsipe ngayong araw ay narinig ko ang lahat. Ako si Crown Princess. Matutulungan kitang makapasok sa kulungan para mailigtas si pangalawang prinsipe. Talaga bang ganoon kakabuting tulungan ako? Tinutulungan ko lang ang sarili ko. Ngunit kailangan mong mangako sa akin. Pagkatapos mailigtas si pangalawang prinsipe, ay kailangang maglaho ka na ng tuluyan sa harap ng mahal na prinsipe. Si Chiwan, siguro ay sobrang nag-aalala na ngayon. Mahal ko. Chiwan, anong ginagawa mo rito? Bilis, magpalit ka na ng damit, wala na tayong oras. Bilis. Ang lalakas naman ng loob niyo. Mahal na prinsipe. Chiwan, Dalin siya. Mahal na prinsipe. Chiwan, Mahal na prinsipe. Chiwan. Lucky Zen, anong gagawin mo kay Chiwan? Ikaw na isang bilanggo ay dapat mas mag-alala sa sarili mong kaligtasan. Saksi po ang mahal na prinsipe, si Ye Chiwan. Pinilit po ako ni Ye Chiwan na dalhin siya para tumakas sa kulungan. Inosente po ako. Ganoon ba? Ako ang namilit sa kanya. Dalhin niyo na si Crown Princess sa kanyang kwarto para makapagpahinga.
Ye Chi-wan, nagawa mong itaya ang iyong buhay para lang iligtas si Lu Jinan. Iniisip mo ba talaga na hindi ko kayang parusahan ka? Sugod, at pagbabayarin kita. Saktong makakasama ko naman ang pangalawang prinsipe habang buhay. Akin ka lang. Lucky Zen, anong ginawa mo kay Chiwan? Lagdaan mo ito. Hinding-hindi ako makikipaghiwalay kay Chiwan. Pag-isipan mo itong mabuti. Dahil ang kasalanan ng pagtataksil ay makakasama sa iyong pamilya. Kung hindi ka hihiwalay kay Chiwan, gusto mo ba siyang sumama sa iyong kapahamakan? Kung pipirmahan mo ang papeles ng paghihiwalay, marami akong paraan para protektahan siya. Ganyan talaga ang buhay. Ito ang tadhana. Hindi kita kayang talunin, tinatanggap ko na ang pagkatalo. Pero kung magagawa mo pang saktan si Chiwan, pagbabayarin kita kahit hanggang sa kabilang buhay. Bakit parang umaga na? Anong oras na? Kawawa naman si pangalawang prinsipe. Talagang kalunos-lunos ang nangyari sa kanya. Hanggang ngayon ay nandoon pa ang kanyang katawan at walang gustong kumuha sa kanya. Ang pangalawang prinsipe? Hindi maaari ito. Paano namang mawawala si Jin-an ng ganoon lang? Paano siya hahantong sa ganito? Sa malamig na sahig na ito? Kagalang-galang na Lee, peke lang ang lahat ng ito, di ba? Nagsasabuatan lang kayo para lokohin ako, di ba? Konsorte ng ikalawang prinsipe, ito ay bago pa parusahan ang ikalawang prinsipe at inutusan akong ibigay ito sa iyo. Napakasuwerte ko na ikaw ang nakasama ko sa buhay na ito. Hindi ko binigo ang iyong puso. Wala na akong mahihiling pa. Sige na, buksan mo ang iyong bibig. Ye Chi-wan ako, ang kagalang-galang na prinsipe. Ako na mismo ang nagpapakain sa iyo. Ano pa ba ang gusto mo? Kahit na magutom pa ako hanggang sa mawala ako, hinding-hindi ako kakain ng pagkain mula sa isang kaaway. Ye Chi-wan, naibigay na sa iyo ang kasulatan ng paghihiwalay. Wala na kayong relasyon sa isa't isa. Si Lu Jinan ang asawa ko. Sa kanya lang ako nakalaan habang buhay. At hanggang sa kabilang buhay ay siya pa rin. Ye Chi-wan, sa akin ka lang nararapat. Nangahas kang kagatin ako? Chi-wan, masama na ang impluensya sa iyo ni Lu Jinan. Mas gusto ko pa ang dati mong ugali. May tao ba rito? Hindi. Chi-wan, maging masunurin ka. Hindi. Inumin mo ito para maging mabait kang bata. Ayoko. Ayoko po. Asawa ko na si Chiwan ngayon. Kung may mga has na saktan siya, ay gagantihan ko sila ng higit pa sa ginawa nila.
Asawa kita. Mula ngayon habang nandito ako, walang sino man ang pwedeng umaway sa'yo. Sumisibol ang mga binhi sa katimugan. Gaano kaya karami ang tutubo ngayong tagsibol? Sana ay pitasin mo ang mga ito dahil ito ang simbolo ng labis na pangungulila. Jinan, Kapag umakyat na ako sa trono, gagawin kitang reyna. Mayroon din akong sariling dahilan. Kizan. Mahal na prinsipe, bakit hindi mo po ako papakasalan? Chiwan, nagsumamo na ako sa aking ama at pumayag siyang maging pangalawa kitang asawa. Bukas na bukas din ay magpapakasal na tayo. Sa wakas, natuloy din ang kasal ko kay Kizan. Pero bakit parang pamilyar ang bawat sandali na tila nakasal na ako sa kamahalan noon? Mahal na prinsipe, malubha ang lagay ng hari. Pinapatawag po kayo agad sa palasyo. Chiwan, maghintay ka muna sa silid. Pagkatapos ko sa gagawin, ipagpapatuloy natin ang seremonya. Sige po. Ate, uminom po muna kayo ng tsa. Totoo ba talaga? Noong mga panahon na wala akong malay, ano ba talaga ang nangyari? Mahal na prinsipe, nandito na po pala kayo. Chiwan, pasensya na kung naghintay ka ng matagal. Jinan? Mahal na prinsipe, ano ang nangyari? Sina, inumin mo muna itong gamot. Chiwan, sa akin lang dapat ang puso mo. Ngayon at magpakailanman. Pumanaw na po ang dating hari at ang mahal na prinsipe na ang naging bagong hari. Talaga? Narito na ang kautusan ng hari. Ang anak na babae ni General ng Zhengguo, dahil sa kanyang kabutihan at dangal, ngayong umakyat na ako sa trono, ay itinatala ko si Ye Jinru bilang reyna upang maging ina ng buong bansa at ang kanyang kapatid na si Ye Chiwan bilang imperial consort. Ito ang utos ng hari. Ako na ang bagong reyna. Pagbati po sa ating mahal na reyna. Huminto ka. Ano na naman ba ang kailangan mo? Ye Chiwan, isang reyna na ako ngayon. Isa ka lang na hamak na prinsesa. At ang pag-alis mo ng walang pahintulot ko ay nagpapatunay na wala kang galang sa akin. Xiaomei, bantayan mo siyang mabuti. Hindi siya pwedeng tumayo hanggat hindi natatapos ang oras. Opo. Ako ang asawa mo? Ano man ang pinagdadaanan mo, maaari kang umiyak sa akin at magsabi ng lahat. Pangalawang prinsipe,
Mahal na hari. Napagsabihan ko na si Jinro, magtiis ka muna ng kaunti. At hindi magtatagal ay tutuparin ko na ang pangako ko sa iyo. Bakit kaya nitong mga nakaraan? Parang wala sa sarili at bigla na lang, naaalala ang boses ng isang lalaki. Kanino galing ito? Chiwan, pangako mo sa akin na kahit anong mangyari, hinding-hindi mo ako kakalimutan? Si, sama-sama tayong tatanda at hindi tayo kailanman maghihiwalay. Jinan, pangalawang prinsipe. Naalala ko na ang lahat, na ilang araw ko palang kasama sa iisang kama ang aking kaaway. Jinan, ipaghihiganti kita. Kapatid, pinagbayad ni Lu Qishen ang ating ama, wala na tayong tahanan. Huwag ka nang umiyak. Ipaliwanag mo ng malinaw. Anong nangyari? Sabi ni Lu Qizhen, lihim na nagtitipon si Itay ng mga sundalo. Dahil sa balak na pagtataksil, hinatulan ang pamilya ni General's Mansion na tapusin silang lahat. Napakatapat ni Itay, paano siya magtataksil. Ngayon ko lang nalaman, pinakasalan niya ako para lang gamitin ang impluensya ni General's Mansion upang makuha ang trono. Kasalanan ko ang lahat. Nagbulag-bulagan ako. Ako ang dahilan kaya nawala si Itay. Tama na. Masyadong tuso ang taong iyon. Paano kayo makakalaban sa kanya? Kapatid, ikaw na lang ang natatanging kamag-anak ko. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Ye Jinho, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na huwag mo nang hahanapin si Ye Chiwan? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Huwag kang lalapit. Lu Qizhen, para lang sa trono? Ilan pang tao ang gusto mong tapusin? Ye Jinho, binigyan na kita ng babala, huwag kang makialam. Ikaw, kung balak mo siyang saktan, unahin mo muna ako. Tahan na, Chiwan. Paano ko ba hahayaang mapahamak ka? May tao ba riyan? Tulong. Ate. Ate. Takbo. Ate. Ate. Chiwan, tinapos ko na ang buhay ng mga taong humamak sa iyo. Pinarusahan ko na silang lahat. Maaari ka nang maging reyna sa madaling panahon. Masaya ka ba? Layas, isa kang hayop, wala kang karapatang hawakan ako. Siniyaya mo ang aking asawa, inubos mo ang buong pamilya ng pamilyang Ye, at ang Ye Chiwan ay may matinding galit sa iyo, hindi kita kailanman mapapatawad. Naalala mo na ba? Ngunit ngayon ay kasal ka na sa akin, habang buhay kang magiging akin. Chiwan, ako at si Lu Jinan, ano ba talaga ang pinagkaiba namin? Ganon mo ba talaga siya kamahal? Lu Qizhen, talaga bang gusto mo ako? Siyempre, gusto kita. Kung hindi ay, bakit ko pang hihinayangang parusahan ka? Gusto? Kung gusto mo talaga ako, hindi mo ako ipakakasal sa iba, at hindi mo gagamitan ng gayuma para kontrolin ako. Ang tanging mahal mo lang ay ang iyong sarili, ang iyong kapangyarihan, at ang iyong trono. Puro kapangyarihan lang, puro na lang ang trono.
Chiwan, masyadong mataas ang emosyon mo ngayon. Kailangan mong kumalma. May tao ba diyan? Lucky Zen, pagbabayarin ka ng langit. Mahal na hari, ano po ang pinagkakaabalahan niyo nitong mga nakaraang araw? Sa wakas po ay nakarating na kayo. Ang matatandang opisyal na iyon sa palasyo, ayaw nilang hayaan akong gawin kang reyna. Pero huwag kang mag-alala. Ang seremonya pagkatapos ng 10 araw ay itutuloy pa rin natin. Siyempre, naniniwala po ako sa inyo, mahal na hari. May laso ng alak. Lucky Zen, talaga bang iniisip mong ang matinding atrasong ito ay ganoon ko na lang kadaling makakalimutan? Tinapos mo ang buhay ng asawa ko at nilipol ang buong pamilya ng General's Mansion. Ang isang taong tulad mo ay dapat lamang na mabulok at magdusa ng husto. Mahal kong asawa, naisakatuparan ko na ang paghihiganti para sa iyo. Chiwan, nandito na ako para sunduin ka.